Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So medyo madilim lang mga kasari sa ating tindahan dahil hindi ko na binuksan yung ating ilaw para makales na din ng init dahil napakainit ng impact dito sa ating sari-sari store. Parang nasa loob tayo ng oven. So ang topic ngayon natin mga kasari is kung paano ba tayo makakaiwas sa mga nangungutang sa ating sari-sari store. So, tips para hindi ka utangan ng mga customer. So, dito sa tindahan ko mga kasari, hindi na ako stress sa mga nangungutang. Dahil kapag merong mga bagong tao or mga bagong customer na bumibili dito sa aking tindahan, ay alam nila na hindi ako nagpapautang. Yung iba nagpapahiwatig pero sinasabi ko na bawal utang, ganyan. Bumibili pa rin naman sila. Tapos, yung iba naman, guys, yung kukwento-kwentuhin ka, tapos, alam mo na, bandang huli. So, tips para hindi ka utangan ni customer. May mga customer kasi mga kasari na una pa lang, nagpapahiwatig na ganyan. Kunwari, babasahin yung nakapaskil mo, ganyan. Ay, pre, parang hindi yata tayo makakautang dito. Bawal utang daw, ganyan. Sabi ko, ay, hindi talaga ako nagpapautang, pasensya na. So, gayon. Ang nakalapaskil kasi dito, guys, bawal utang, need ko din ng cash. So, sabi nung isang customer kahapon, yan dapat ang nakasulat, need ko din ng cash. So, alam nila, guys, una-una pa lang, na hindi ka nagpapautang. Kaya, siguro sa isip nila, mahigpit to, stricto to sa tindahan. Kaya hindi na sila nagtatry mangutang. Yung mga construction worker dito, mga kasari, medyo madami sila nagmimerienda dito. Hindi talaga sila nangungutang. Kasi alam nila na hindi ako nagpapautang. Minsan kasi nasa tindera din yan eh. Yung ikaka-stress nila, nasa kanila din. Kasi pautang sila ng pautang. Pero hindi naman po talaga masamang magpautang. Magpapautang lang po tayo mga kasari sa mga customer na deserve pautangin. Ano ba nga? Ano ba yung mga customer na deserve pautangin? Siyempre, yung hindi makukunat magbayad. Yung magaling magbayad, makakaulit. Pero yung mga makukunat magbayad, hindi na makakaulit. So, ang isa pang technique mga kasari para makaiwas tayo sa utang sa ating tindahan is yung wag tayo masyadong makipag-close sa ating mga customer. Kasi mga kasari, syempre, 5 taon na yung ating tindahan. Alam na natin yan, kapag medyo nagiging close natin ng isang customer, darating talaga yung point na uutangan ka nila kasi feeling nga nila close kayo. Kaya limitahan lang natin mga kasari yung pakikipag-close natin sa ating mga customer. Kumbaga maging civil lang tayo sa kanila na nagtitinda tayo, binebentahan natin sila, nagbabayad sila ng maayos. So, yung connection hanggang dun lang. Kumbaga mga kasari, huwag tayong sosobra ng pag-share about sa life natin. Kasi feeling nga nila, nagtitiwala tayo sa kanila at yun, kaya sila nagtatry mangutang sa atin. So, wag tayo masyadong makipag-close sa ating mga customer. At pangatlo naman, 'di ba yung iba mga customer nagkakaroon ng utang sa tindahan natin dahil sa mga pakulang-kulang nilang dalang pera, kulang lagi yung dala nilang pera, ganyan. Syempre, always nating ililista yon kahit papapiso, 2 piso, 5 piso, ilista pa rin po natin para pagbalik nila, masisingil na natin sila. Tulad kanina guys doon sa customer na nung isang araw pa yata yun nagkakulang ng 6 pesos para doon sa isang stick. So, pinagbigyan ko kasi dito naman sila laging nagme-merienda. Kanina, naalala ko kasi kulang na naman siya ng 2 pesos. Sabi niya, nagbayad na daw siya kay mother. Kinaltas na daw. So, ngayon, tinanong ko si mother kung meron niyang siyang kinaltasan or may nagbayad sa kanya ng 6 pesos kasi isang camel. Sabi niya, wala naman daw kasi kahapon, saglit lang siya nagbantay. Bumalik naman daw agad ako. Wala naman daw nagbabayad sa kanya. Kaya mamaya guys, pagbalik nung construction worker na yon, hindi pa siya matanda. Parang batang ama, ganun. Tatanungin ko siya
or sasabihin ko sa kanya na hindi talaga nakaltas. Kasi ayoko ng ganun mga kasari. Kahit sabihin na nating 6 pesos lang yun. Yung ano kasi, honesty ng customer guys. Mahalaga kasi sa akin yun. Yung honesty ng customer. Kahit pa yun, kaya kong pabayaan yung 6 pesos na yun. Pero 'di ba kapag pinaulit-ulit niya yun, parang masama na sa loob nating sari-sari store owner yung inaabuso yung kabaitan natin, ganun, or inaabuso yung sari-sari store natin. Huwag ganun, pigilan natin yung mga ganun. So kapag yun ay umamin na so mamatyagan ko na siya always kapag bibili siya dito sa tindahan. Tapos tips para hindi ka utangan ng customer mo. Syempre kapag minsan 'di ba, nafe-feel mo na yan na ang customer kung mangungutang o hindi sa malayo pa lang. Pag paglapit niya, eto guys, ginagawa ko to, huwag kang ngingiti. Kunare problemado ka. Kunare bad mood ka. Ganon. Kasi always ko yung ginagawa eh. Tapos, meron kasi mga customer na ayaw bariyahan yung pera nila. Kaya uutangin na lang nila. Tapos sasabihin may barya ka ba pag sinabi mong wala, utangin na lang. Meron kasi mga ganun guys. Kaya, mag-poker face din tayo minsan. Kapag alam natin yung customer ay yun laging nangungutang sa'yo, ganun. Yung papalapit pa lang, masisense naman natin yan kung papalapit pa lang, kung mangungutang or hindi. So, parang medyo ngayon mga kasari ang aking kaya pagpasensyaan nyo na, parang kakaiba yung ulo ko kasi. Nainitan kasi nagpaturok kami yung nakagat nga ng aming aso na si Basha. Ayun, pinaturukan namin yung bata. Nakalimutan ko na magpayong. Alas 8 naman, pero parang masakit na sa balat tsaka sa ulo kapag nainitan ka. Ano pa ba? Tips para hindi ka utangan ni customer. Wala yun lang yun guys. Yun lang yung mga ginagawa ko dito sa tindahan. Syempre, pinipili ko din kasi yung pinapautang ko Kaya hindi na ako masyadong stress dito. And syempre, limit din sa halaga ng papautangin natin. And at the same time, huwag niyong papatagalin. At least hanggang 1 week. Ganon. Yung iba nga, ayaw pa magpaabot ng 1 week yung mga tindera. Hanggang 3 days lang, ganon. Kailangan mo na bayaran. Pero dito sa tindahan, at least 1 week. Mga ganon. Pero yung nangungutang ng ganon, bilang na bilang lang, siguro mga 2 tao lang. Tapos the rest, pag balik-balik nila, tsaka nila pinabayaran, ganun. So wala masyadong nangungutang dito guys sa tindahan. Hindi sa walang walang bumibili, wala. Meron naman mga bumibili. Hindi lang sila talaga nagtatangkang mangutang kasi nga siguro sa itsura ko, mukha kasi ako guys mataray. Pero kapag nakausap na ako ng ibang tao at nakakwentuhan, nakapalagayan ng loob, hindi talaga ako mataray. Siguro sa kilay ko lang, tsaka sa ng mukha ko. Ayun. Sa unang nila, impression nila sa akin, mataray. Pero kapag nakilala naman ako, hindi ako mataray. Depende talaga yon sa kausap mo or sa trato sa'yo, kung paano mo din itatrato yung kapwa mo. Pero kung ikaw ay minamalditahan or ganyan din ang ibabalik ko sa'yo. Ganon guys ang ko sa buhay. Kasi bilang naranasan ko na lahat yata ng mga pagkakataon sa buhay, mga basta parang ko na kailangan nating ipaglaban yung sarili natin na huwag tayong magpapatalo sa mga taong abusado. Ganun. Kapag alam mo tama ka, ipaglaban mo. Parang ganun guys yung naging pananaw ko sa buhay. Kaya kapag alam kong wala akong ginawang masama sa taong yon at parang pinapapil nila na ikaw ang masama, bala ka dyan. Bala ka sa buhay mo, di kita kikibuin. Ganun guys yung ugali ko. Wala na akong stress dito guys sa sa utang. Yung customer ko na dati kong stress sa utang, hindi na siya nangungutang. Kaya tibayan din natin guys yung loob natin. Huwag tayong masyadong maawa. Kasi yung ibang customer, nagpapaawa lang talaga. Tapos yung iba, totoo naman yung dinadahilan nila. Pero syempre 'di ba, huwag tayong damdamin lang ng damdamin. Syempre isipin din natin yung ating negosyo. Kasi kung lalambot-lambot tayo sa pagdedesisyon,
ay walang mangyayari, 'di ba mga kasari? Kailangan din nating tapangan yung loob natin para sa mga nagtatangkang mangutang sa ating tindahan. Lalo na guys kung nakabudget lang yung mga pampamili natin, ganyan. Umaasa lang tayo sa sales natin para makapamili ulit. Mahirap talaga magpautang. Kaya, ayun, ayusin din natin yung i-manage din natin ng maayos yung pagpapautang sa mga customers. So, yun lang naman mga kasari ang tips ko sa inyo about sa pagpapautang kung paano ito maiiwasan. So, sana mga kasari nag-enjoy kayo dito sa aking vlog. Nagkaroon kayo ng konting impormasyon kung paano nyo matatanggihan or paano kayo makakaiwas sa pagpapautang sa inyong tindahan. So, yun lamang mga kasari. Happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!